Pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Okay. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa Department of Migrant Workers, Land-Based OFW Concerns. Ako po si ASIC Venny Ligaspi. At ako naman po si Jel Miranda mula sa DMW Strategic Communication Service. Narito na ang programa ang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dahil sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM. Mapapanood ninyo pa rin kaming live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Apordabax Channels 45 to 49. Magandang araw, Ma'am Jerry. Magandang araw, Asik Venny, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Kumusta itong linggong ito, Asik Venny? Medyo busy ka pa rin. Thank you po, Ma'am Jerry. Actually, nung nakaraang araw, nandun po ako sa Ilocos Norte, sa famous na syudad ng Lawag. Kasama po ako doon sa nakipagpirmahan para sa Convergence Memorandum of Agreement ng 10 munisipyo na nasasakupan ng Ilocos Norte. Ito po ay para doon sa anti-illegal recruitment and trafficking in person dahil dan sa ang buwan na to ay paggunita ng National Awareness for Anti-Trafficking in Persons. At mabanggit ko na rin po yung mga 10 munisipyo po sa Ilocos Norte at ang kanila pong mga kagalang-galang na mga mayor. Kasama po natin ang lungsod ng Batak, of course si Mayor Mark Christian Archoa, ng Badok, of course si Mayor Virgilio Kalahati, ng Pinili, Mayor Romel T. Labasan, ng Paway, Mayor Sheila Galano, ng Corimao, si Mayor Edward T. Kilala, ng Nueva Era, si Mayor Aldrin Garbida, ng Bana, Mayor Mary Crislin Abadilla, ng Marcos, Mayor Antonio Mariano, ng Dingras, si Mayor Jomel Gosi, at ng Sulsuna, si Mayor Joseph Dilara. At ang napakaganda nito ay ang kamuha po natin ay mismo
yung nandun po ang gobernador ng Ilocos Norte, ang ating kagalang-galang na Governor Cecilia Araneta Marcos. Of course, alam naman natin ang ating aktibo at dati na Regional Director ng Region 1, pinangunahan po ni Regional Director Christian Ray Sison, and of course yung kanyang hepe ng MWPB, Migrant Workers Protection Bureau, na si Ma'am Tess. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating mga katuwang ASEC. Talagang pinaiigting natin yung ating kampanya para walang sino man yung maluloko pa, 'di ba, magkakaroon ng problema sa kanilang paninilbihan o pagtatrabaho sa ibang bansa. At bakit nga pala Ilocos? Isa lang ito sa mga pinupuntahan natin. Hindi lang Ilocos. Actually, sa Region 1, isa yun doon, ang Ilocos Norte. Pero sa lahat ng region, binababa po natin ito. Opo, dahil alam natin na napakagaling na yung mga illegal recruiter. Uunahin ka muna sa mga probinsya. Social media like Facebook, Telegram din. Pag may nakuha ng isa, doon na didiretso sa kung sino yung mga kaibigan. Kagaya ng nakikwento ko nga nung sa Cambodia, yung mga nabibiktima. Minsan, unahin muna kaibigan din, magre-recruit na within their community. Yes. Kaya naman, ilinalatag natin at binababa natin sa LGU yung mga ganito dahil doon sila nagre-recruit. So yun, doon naman natin sila dapat na bantayan maliban pa doon sa mga Facebook pages ng mga tinitake down natin o pinapasaradong mga illegal recruitment agencies. Correct. At kaugnay po niyan, mga kaibigan, ay antabayanan niyo po dahil yan ang ating tatalakayan. Mas palalawigin po natin ang usapin na yan. Makakasama natin later si Yusek Bernard P. Olalia. Samantala, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balita Nakabalik na sa Pilipinas ang DMW. babae na iniwang sanggol sa Dubai at inalagaan sa isang shelter mula pa nung siya ay 4 na buwang gulang. Dumating siya sa Ninoy Aquino International Airport 3 kasama ang Migrant Workers Office Dubai. Tiniyak ng DMW ang maayos na repatriation at turnover ng bata sa kaukulang ahensya ng pamahalaan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ang mga Pilipino sa ibayong dagat. Samantala, sa iba pang balita, ligtas nang nakabalik sa bansa ang 2 Pilipinong marino na nasugatan sa insidente sa MV Blue sakay ng Turkish Airlines Flight TK04 o 084. Tinanggap nila ang pinansyal na tulong mula sa DMW at OWA habang inatasan ang kanilang licensed manning agency na tiyakin ang kanilang tuloy-tuloy na gamutan at psychosocial support. Ayon sa ulat, 3 pang Pilipinong tripulante ang naunang na-evacuate at ginagamot sa mga ospital matapos ang pag-atake ng drone sa MV Blue sa Black Sea noong July 8, 2026. At sa pagpapatuloy ng ating balita, formal nang binuksan ang Migrant Workers Office or MWO sa Phnom Penh, Cambodia noong July 14, 2026. Pinangunahan ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak kasama sina Philippine Ambassador Florida Ann Camille Mayo at Department of Migrant Workers Undersecretary Felicitas Cubay ang soft opening ng tanggapan na magsisilbi sa humigit kumulang 13,000 OFWs sa Cambodia. Ayon sa DMW, palalakasin ng MW ang proteksyon at agarang tulong sa mga OFW alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong maiiwan, lalo na ang mga biktima ng trafficking at scam operations. Samantala, ligtas nang nakabalik sa bansa ang 12 Pilipinong biktima ng human trafficking mula Cambodia. Kasama si DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak, sinalubong sila ng DMW, OWA, NAIA Task Force Against Trafficking at DOJ Iacat at tiniyak ang tulong para sa kanilang reintegration at kabuhayan. Kabilang sa mga repatriates ang isang inang Pilipina at kanyang sanggol. Muling pinaalalahanan ng pamahalaan ng publiko na mag-ingat sa mga job offers sa social media at tiyaking beripikado sa DMW ang overseas employment opportunities.
At sa ating balita, sa gitnang silangan, nakipagpulong ang Department of Migrant Workers sa Takamul Mosanid Company ng Saudi Arabia noong July 14, 2026 upang talakayin ang pagpapabuti ng migration process para sa mga overseas Filipino workers. Pinangunahan ni Ahmad Al-Angari, Vice President for Strategic Partnership ng Takamul Mosanid ang delegasyon. Tinalakay ang pagpapahusay ng digital recruitment systems, posibleng upscaling programs para sa Filipino domestic workers at pagpapatibay ng ethical recruitment at proteksyon para sa mga OFW. Pinangunahan ang pulong ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Bernard P. Olalia kasama ang iba pang opisyal ng kagawaran. At muling pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers ang mga Pilipinong marino at licensed manning agencies na sumunod sa DMW Advisory No. 33 Series of 2024. Binibigyang babala nito ang mabigat na legal na pananagutan sa child pornography at iba pang sex-related violations na maaaring mangyari sa mga cruise ships sa Estados Unidos. Hinimok ng DMW ang mga marino na alamin at sundin ang batas upang maprotektahan ang kanilang karera, kalayaan at kinabukasan. Balita pa rin mula sa Middle East, patuloy ang repatriation efforts ng Department of Migrant Workers upang matiyak ang kaligtasan ng mga OFW at kanilang pamilya sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Sa pinakahuling ulat, umabot na sa 10,580 OFWs ang ligtas na inaibalik sa Pilipinas. Kabilang dito ang 50 repatriates mula sa Kuwait at 9 na Pilipinong marino ng MV Hawk 3 na naipit sa Lebanon. Tiniyak ng DMW na patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga embahada at iba pang ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang kinakailangang tulong at mapabilis ang ligtas na pag-uwi ng mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa rehiyon. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa kwento ng tagumpay. Mamaya yan, Asek, pagbalik natin at kailangan nating break para sa iba pang mga kailangan muna natin magpaalala sa ating mga kababayan. Magbabalik po ang tahanan ng OFW. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. OFW. Nagbabalik tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW. Dumako tayo sa kwento ng tagumpay. Kwento ng tagumpay. Sa pagkakataong ito, makakasama po natin ang dalawang magkapatid na nagsakripisyo bilang domestic worker sa Hong Kong upang maiahon ang kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng sipag, tamang paghawak ng kanilang kinikita at pagnenegosyo, unti-unti nilang naabot ang kanilang mga pangarap. Nakapagtayo ng sariling bahay at nakapagtatag ng mga negosyong nagbibigay sa kanila ng matatag na kabuhayan dito sa Pilipinas. Asek, makakakwentuhan po natin ngayon via Zoom sina Mutia at Bonita yan. Magandang araw, Mutia at Bonita. Hello po, magandang hapon po. Ayan, sino ba ito? Ayan, good afternoon si Mutia? po. Okay, hello. Hi, good afternoon po. Ayun, so dalawa sila. Magkahiwalay kayong dalawa, Mutia at Bonita, no?
Yes po, ma'am. Opo. Alright, sige. Magkahiwalay pero magkasama dahil magkapatid. Correct, opo. Okay. Of course, lumaki kayong magkapatid sa Titay, Zamboanga, Sibugay. Kumusta Yes po, ang sir. buhay nyo noon at ano ang nagtulak sa inyong mangarap ng mas magandang kinabukasan? Mauna ka, Bonita. O, mauna ka daw, Bonita. Kahirapan po, sir, ang nagtulak sa amin kung bakit kami napunta sa ibang bansa para magtrabaho. Dahil nga maaga din po kaming naulila sa tatay, kaya lumaki kami na yung nanay namin yung nakasuporta sa amin. Siya, sige, ikaw naman. Pero ilan kayo magkakapatid? Bali, 3 po kaming magkakapatid sa tatay namin. Tapos meron po kaming step brother na isa po. So bali 4 po kaming magkakapatid. O ikaw naman, Mutya, anong kwento mo doon sa inyong naging buhay doon sa Zamboanga? Mahirap siya, ma'am. So magsasaka lang kami. So yun nga sabi ko, isang kahig, isang tuka. Kung wala kang trabaho, hindi ka makakakain. So ayun, nagpursige kami. Nagsumika para makapag-upload. Pero yung pangingibang bansa, 'di ba, Asik, ito kadalasan talaga yung naririnig nating kwento mula sa kahirapan dito sa Pilipinas, kaya nagpapasya sila talaga magtrabaho sa ibang bansa. So ikaw, Mutya, yung unang nagtrabaho sa Hong Kong, bakit mo talaga naisipang doon na pumunta at magtrabaho? Gusto ko kasing putulin, mami, yung, alam niyo yung poverty, yung hirap ng buhay namin. Sabi ko, hanggang kailan ito mapuputol, sabi ko. So inisip ko, ang sagot, baka yung pag-a-abroad na yung sagot sa mga tanong ko, sa sarili ko, sa problema namin. Kasi sobrang hirap po talaga ng buhay namin. Lalong-lalo na nung nawala nga yung papa namin, nung namatay si papa, ayun, and then si mama nagkatulong. Sabi ko, hanggang sumunod naman ako nagkatulong din. Parang ang hirap. Kaya sabi ko, why not itry kong mag-abroad? Ma'am Jel, at of course, nakikita natin yung sarili nilang conviction na dapat maputol yung kahirapan, yung vicious cycle yes, na sabi niya nagkatulong yung nanay. nanay niya, tapos ganun din ang mangyayari. So, although sinasabi naman natin na hindi naman masama yung ganyang trabaho, pero yung sinabi niyong kailangan mabago yung buhay namin at nakita po natin sa inyong dalawa kung gaano nyo talagang nagpursige sila. Pinursige na Oo. makuha niyo yung mga pangarap niyo at sa pamamagitan siguro ng pagsuporta ng bawat isa, pagbibigay ng lakas ng loob habang nandun kayo sa ibang bansa. Maiba ko, bakit nga pala yung pangalan niyo Mutya At Bonita. at saka Bonita? Kasi mayroon akong parang Pinapanood mo ba yan, sir? si Mutya sa TV at saka si Bonita sa radio. Oo. Si Bonita sasagot niyan, sir. Ayan, sige nga. ayan. Actually po, nung nag-umpisa po ako sa pagbo-vlog, gumawa po ako ng pangalan. 2 pangalan po dahil 2 yung account ko. So, Bonita yan po yung personal account ko. Tapos, yung page po ay Mutya yan. Dahil nag-grow po yung Bonita yan ko, gusto ko rin mag-grow din yung kapatid ko. Kaya pinagamit ko po sa kanya yung isang account ko na Mutya Mutya. yan. Opo. Now I know. Oo. Kaya nga, sabi ko, kailangan ko sigurong kasi Oo, kanina pa kami curious nagkakaroon ng curiosity. Bakit Mutya? Bakit Bonita? Kasi ganito yun, sir. Sino ba si Bonita? Gusto niya kasi, sir, kapag advance mag-isip si Bonita, sabi niya, kapag sumikat ako one day, sabi niya sa vlogging, gusto ko tawagin nila akong Bonita, gano'n. Yun po yung kwento. Oo. At least sikat na talaga sila, di ba? Oo. At nung nga, eto si Mutya una nag-Hong Kong, sumunod si Bonita. Bakit ka naman sumunod, Bonita, sa kapatid mo na si Mutya? Dahil po wala pong nangyayari sa buhay ko dito sa Pilipinas, nagtatrabaho ko sa mga super malls, ng sobrang tagal na, and then ganun po, paulit-ulit lang yung nangyayari. Pagkatapos kong magbayad ng utang ulit. Minsan hindi pa ako tapos magbayad ng utang, uutang Panabago na naman. ulit, oo. Opo, ganun po yung nangyayari. Kaya nung sinabi ni Mutya na sumunod ka na lang dito sa akin. So ayun po, nakapag-desisyon ako na
pumunta na ng Hong Kong para baka sakali ay mabago yung buhay ko doon, maubos yung utang ko, ganun po. Naubos na ba? Palagay ko, meron pa naman po. ubos na yun eh. Oo. At syempre, di ba, yun nga, Asek, yung magkasama na sila, iba rin yung support nila sa bawat isa. Yes. At doon mo makikita na talagang kahit doon sa ibang bansa, mas lalong nagtutulungan ng maigting yung mga magkakapatid. Doon kasi sa ibang bansa, kahit hindi mo kakilala, parang Kapamilya mo rin eh, kapamilya no? mo na What dahil- more, sila talagang magkapatid. Yes po. Nung napunta po kayo at saka sa pangyayari ngayon, siguro ang laki na po ng yung Changes, opo, di ba? opo. Pagdating sa Kita. Kasi di ba sabi mo, gusto mo makaahon sa, syempre, kahirapan, makabayad ng utang. So, yung buwan ng kinikita nyo bilang domestic workers, paano nyo hinahati yung pera sa pamilya, ipon at sarili? Magkano ba yung karaniwan ninyong naitatabi kada buwan? Ako po muna, ma'am. Sige po. Actually po, nung wala pa kaming racket sa Hong Kong, yung sahod lang talaga yung inaasahan namin, wala po talaga kaming naitatabi. Oo. So, Palagi yung pong sahod lang- ninyo, parang daily needs nyo lang talaga. Yes po. Wala po kaming naitatabi doon sa sahod namin. Nung naging domestic helper kami, kaya nung mga last contract namin, nung last 2 years namin sa Hong Kong, doon na kami nag-decide na pasukin ang mundo ng pag-vlog at pagtitinda online po sa Hong Kong. So yun pala ang racket dahil na nakita nyo na hindi talaga kakasya yung sweldo sa pagtatrabaho sa bahay. Kaya yun ang naisip nyong pagkakitaan. Kumusta naman? Napabilis ba kaagad yung pag-iipon? Opo, napabilis po yung pag-iipon namin nung sumasahod na kami sa Facebook, tapos kumikita kami sa pagbebenta sa Hong Kong. Although illegal ito, Yun. ma'am and sir, Oo. pero sinamahan na lang namin ng pag-iingat. Oo, yun kasi, Asek, di ba? Pagka ganyang employed ka, bawal kang rumakit, gano'n ba yun? Parang sideline. Tama ba, Asek? Yes. Doon sa ibang bansa, like Oo. yung pinanggalingan ko sa Middle East, sa Saudi, bawal talaga yung mayroon kang trabaho Other na job. other than doon sa regular na trabaho mo. So, At pwede nagmamine sa kanila. kayo? Nagmamine, ano? Mine. Pamay. So, paano ba? Kwento nyo muna sa amin. Siyempre, Paano nyo paano ginagawa nagsimula? yung ano nyo? Yung online business. Yung online business namin, ma'am, ayun na so nag-umpisa lang sa isang post. Mhm. Ginamit namin yung isang produkto hanggang sa marami nang nagtanong, saan ka bumili nito mutya, saan ka bumili, pwede bang pabili kami, hanggang sa kinontak namin ang pinaka-main. Mhm. Saka nagpo-post kami Monday to Saturday, kumukuha kami ng order through online, saka kami nagpapa-pick up every Sunday po yan. Pero anong product ba yun? Yung unang-una yung pinost? Unang-una, ma'am, is yung waist trainer. Alam niyo yung pampakurba, pampasexy, Oo, kemerot. kailangan namin yan eh. Hindi na kailangan Wasting ni na, Ma'am no? Jill eh. Okay, and then, so nakarami kayo ng benta doon? Mga beauty ma'am, products. super talaga siya. Nakakagulat kasi hindi rin namin siya in-expect. Siguro malaking tulong yung pag-vlog namin kasi nga may community na kami. So, parang mabilis na lang sa amin maghanap ng customer. So, ayun, sa awa ng Diyos, naibigay naman, alam niyo yung feeling na, uy, kaya ko pala siyang kitain within isang linggo lang. Yes. Yung, minsan nakukuha namin, sir, yung yung isang buwang sahod mo, pwede pala yun. Sabi kong ganyan, sabi ko, ba't ngayon lang namin to nalaman? Sabi kong ganyan, pwede pala siyang ganon. So, ang laking tulong as in talaga, kasi yung sahod ko, hindi ko na nagagalaw, tapos may sahod pa kami sa vlogging, so hindi rin siya nagagalaw, ma'am. So, yun yung racket namin, yun yung pinapadala namin, pinapaayos ng bahay, ano ba yan, allowance nila mama namin, ng mga anak namin. So parang ang laking tulong po talaga as in. Sabi sa akin ng mga magagaling na mga negosyante,
Pag nagnegosyo ka raw, wag mong kukunin daw yung mga kapatid mo, yung mga parientes para magpatakbo. Oo. Kasi minsan hindi daw masyadong naasikaso. Kayong dalawa, mag-partners kayo. So, paano nyo hinahati yung responsibilidad? Sino yung mahusay magbenta? Sino ang mas mahusay humawak ng pera? Yung mga ganon. I think, sir, parang... sige, si Bonita na sasagat. Okay. Pagdating po sa negosyo, sir, mas mahusay po si Mutya sa akin. Mas malakas yung loob niya kumpara sa akin pagdating sa pagbi-business talaga. Mas malakas yung loob niya na pumasok sa mga ganito. Pero yung sa pera, sino mas mahusay humawak ng pera? Ay, parehas naman. Pareho. Kanya-kanya. Oo. Yung sayo, yung akin. Oo. Kaya po yung hatian namin pagdating sa sa negosyo. business namin Oo. dalawa. Pero ano yung pinakamahirap na pagsubok na hinarap ninyo talaga una as an OFW and then ito nagkaroon kayo ng negosyo ninyong dalawa? Mahirap po para sa akin syempre yung malayo po sa family, yung homesick, yung before ka matulog sa gabi, mapapaiyak ka dahil nga nakakaramdam ng sobrang lungkot. Yun po yung isa sa pinakamahirap na nilalabanan naming mga OFW. Yun talaga yun, no? Na parang ganyan, di ba? Siyempre si Asek, dati ring OFW, yung homesickness, number 1 yan sa nagiging challenge talaga or problema ng mga OFW. Yes It's po. the good thing, magkasama kayo magkapatid. So in a way, na medyo sila, kumbaga tandem sila sa pagharap doon sa sitwasyon. Kaya siguro sa homesick nyo, umuwi kayo sometime last year, December. Nakailang taon po ba kayo sa Hong Kong? At bakit kayo nagdesisyong umuwi na ng Pilipinas? Ako talaga, sir, naka 8 years ako. Si Bonita, 6 years. Ayan, so... Nung last 2 years nga namin, nakapag-ipon na kami ng konti. Tapos na yung bahay ko at bahay niya. Nakapag-decide si Bonita na uwi na tayo, family naman. Sabi niya ganyan. Kailan ka uuwi kapag matanda ka na? Sabi niya ganyan. Kaya sabi ko, sumabay na rin po ako kasi tapos na yung bahay ko. May konting ipon na ako pang capital ng business ko pagka umuwi ako. As in, ready na po akong mag-for good. Kaya umuwi kami noong December. Okay. Pero sino yung merong health problem? Mutya, ikaw ba yon? Ako po. May health, isa din po yun sa nirason ko kay employer. Kasi halos ayaw ako bitawan ni amo Ayaw niyang umuwi ako. Sabi niya, sabi niya, malakas ka pa, bata ka pa, bakit ka uuwi? Sabi ko, ma'am, may ovarian cyst ako, kailangan kong umuwi, magpahinga din para sa health ko, sabi ko ganyan. Kaya, ayun po. Oo, pero nakatanggap ka naman ng assistance, medical assistance mula sa OWA? Yes, ma'am. Nag-process ako last month. Last month lang kasi sa sobrang busy nga. And right now, kamusta yung status ng iyong kalusugan, Mutya? Okay naman po so far. Every 3 months, 6 months, nagpapacheck up po ako sa OBGYN ko. So far, okay naman. Ayun, kasi kanina na-mention nila, may kanya-kanya na silang bahay. Imagine, si Mutya, nasa ng bahay mo, Mutya? La Union po. La Union. And then si Bonita ay sa Bulacan, tama? Opo, ma'am, sa Bulacan po. At may sariling pamilya na po ba kayo? May pang Opo. walang asawa, baka may jowa. Medyo naghang sila doon. May mga family na po kami, sir. Alright, that's good. Alam mo, Ma'am Jen, nakakatuwa yung ganitong kwento ng ating mga kababayan na nag-abroad, nagpursige at bumalik sa ating bansa. Yes. Kasi mayroong mga kababayan tayo na nag-abroad tapos hindi nila iniisip na at some point in time ay babalik sila. Sabi nga, walang OFW na forever. Pero si Tama. Mutya at saka si Bonita, December 2025, Uwi na tayo. Kahit na wala akong jowa, uwi talaga ako sa Pilipinas. Oo. Ganon. Diba, imagine, diba, hindi biro yung 8 years and 6 years Yes na talagang ginugol nila sa ibang bansa. Pero nakakatuwa dahil magkasama silang TikTok, nagsasaya. Diba? Parang iba na ngayon ang social media, diba? Noon, ang social media, parang communication natin yan sa ating family. But at the same time, right now, pwede mo na siyang gamitin sa pagnenegosyo.
Okay, sariling negosyo, may dream house na. Anong pakiramdam na ang dating pangarap lang ay nandyan na, hawak-hawak nyo na, nakatira na kayo sa sarili nyong bahay, na sabi nyo nga, ang hirap nung nandun pa kayo sa Zamboanga para bang, sabi, isang kahig, isang tuka, hindi mo alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ngayon, anong pakiramdam ng nakahiga ka, ng naka-aircon, di ba? Tapos sa sarili mong bahay. Yes. Bonita. Sobrang saya po, sir, kasi alam nyo, simula nung nawala yung tatay namin, wala na kaming permanenteng bahay. So, simula nung nakarating kami dito sa Maynila, sumalta kami dito, nangupahan na po kami sa mga squatter, maliliit na kwarto. Sobrang tagal naming nagtiis na gano'n. Minsan walang kuryente, minsan illegal yung kuryente, gano'n. Kaya ngayon po, sobrang saya ko po na finally, meron na kaming sariling bahay, dalawa ni Mutya, na mauuwian. Di ba parang worth it? Iba po yung pakiramdam. Yes, oo. Worth it yung pagod namin sa ibang bansa. Oo nga. Siyempre, kung pag-uusapan naman natin yung inyong kinikita as a domestic worker before, di ba? Pwede nyo ba parang, siguro para at least ma-inspire yung ating mga taga-subaybay ngayon, parang ano lang, roughly, magkano na ba yung average na kinikita ninyo ngayong mula doon sa inyong catering, sari-sari store, reselling at vlogging? Ang dami yan slash lahat yan na ng racket na. Oo. Sige, parang siguro parang ano lang, figures. Oo. Sige, Bonita. 6 digit? 6? 5? Minsan, nakaka 6 digits kami. Wow! Minsan, below. Sa isang buwan yan, ha? Depende po. Hindi po pare-parehas. Oo. Yes. So, pero hindi bumababa sa 5 digits. Hindi po, ma'am. Sarap naman. Ma'am Jen, pagkatapos dito, Parang mababagal na ako ng career. Magre-reselling na lang. Totoo. So, both of you, Mutya and Bonita, ganun yung kinikita ninyo. Yes po, ma'am. Ang laki talaga ng social media, no? Oo. Mine. Ganun ba yun? Talaga siya, sir. Ganun ba yun? At syempre, mas tumatagal, nagkakaroon pa kayo ng other parang produkto ba? Or parang other future plans para sa inyong negosyo? Marami pang plano, ma'am, pero nagpo-focus muna ako sa kainan ko at saka sa catering ko ngayon. Yeah. Hindi yan nauubusan kasi lahat ng tao kumakain. Talagang yun ang pastime Pagkain. Totoo. Pero may secret dyan, Asek, di ba? Para magtagumpay ka sa negosyo. At hindi lahat pwedeng magnegosyo. Tama ba? Yes. Yes. Kagaya nga nung kanina, sekreto pala nila silang magkapatid magkasama. Yung ibang sekreto, ayaw na maging kasama yung kapatid. Nagkakagalitan pa yan. Oo, nasa isang negosyo. So, ano ba ang trade secret nyo? Ano ba pa-share na lang ng secret. Oo, para naman magkaroon ng idea yung ating mga ka-OFW na nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. Sa akin, sir, is always stay humble. And then, habaan mo lagi yung pasensya mo. At syempre, wag kang makakalimot. Manalangin secretly kay Lord. Tama. Alam niyo yun, lahat ng kung ano yung plano mo sa buhay, i-pray mo lang yan. Wag mong i-broadcast. Basta, pray ka lang, pray and pray na soon, magiging successful ka din. Yun. Di ba parang gulatin mo na lang sila. Gulatin mo na lang sila. Huyo kayo sa akin ngayon. Huyo kayo. May bahay na ako. May catering business. Marami sa mga ka-OFW natin ang natatakot umuwi dahil baka wala daw silang mapagkuhanan ng pang-araw-araw na na sa gastusin o mapagkakitaan. Anong mapapayo niyo sa gustong umuwi at magsimula ng negosyo? Ako ba? Ako muna? Sige po, Mutya. Para sa akin, sa mga kapwa OFW ko dyan, huwag kayo puro padala. Mag-ipon kayo kahit pa konti-konti lang. Para pagka umuwi kayo, may pampuhunan kayo, hindi kayo mauubusan. Kasi mahirap talaga ang buhay dito sa Pinas. Ang bilis ng pera, as in. So, tiwala lang, and then kapit kay Lord. Yun, basta
huwag niyo pong ibuhos lahat. Lagi po kayong magtira para sa sarili. Mhm. And lagi po kayong mag-iingat dyan. Si Bonita. Para sa mga kapwa ko OFW, ganun din po. Magtabi po kayo palagi para sa sarili nyo. Para kapag dumating po yung time na gusto nyo nang umuwi, makasama yung family nyo, meron kayong pangpuhunan. Mhm. Huwag po tayong matakot, maging madiskarte po tayo sa buhay. Siyempre, isama natin yan si Lord sa buhay natin everyday. Ayun po. Tama yun, Ma'am Jel. Actually, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, alam naman natin na talagang mahal naman yung naiwang pamilya rito. Nauna lahat, pinapadala yung mga sweldo nila. Pag nandoon ka, minsan kung ano yung magno-noodles ka na lang o kaya aamuyin mo na lang. So, napaka-importante na unahin mo rin, bigyan mo rin ng importansya yung sarili mo. Dahil kung anong mangyari sa'yo, wala kang maipapadala sa pamilya. Hindi ka magiging productive, di ba? So, tama yung sinasabi, magtipid at mag-save. Alam mo ba, Ma'am Jel, kung bakit doon sa eroplano, bago mo tulungan yung katabi mo, o yung anak na lagyan sila, pag di ba, pag Ikaw muna. Pag bumabagsak yung mast, Oo. bago mo tulungan, ang sabi sarili mo muna. Kasi paano matutulungan yung katabi mo o yung anak mo o yung kapatid o magulang kung ikaw hindi ka na able na makatulong. Tama. So unahin, magtipid at of course mag-save at huwag pababayaan yung health. Tama. Maraming salamat, Mutia at Bonita, sa inyong kwentong OFW. Maraming salamat at sana magtuloy-tuloy pa ang tagumpay ng inyong negosyo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkakataon na makapanayam namin kayo ngayon dito sa tahanan ng OFW. Ayan, mga kaibigan, nakasama po natin si Mutia at Bonita yan. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang tahanan ng OFW. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas. Kaya pa yan. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples. Ang ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pilipino bilang pagpapatuloy sa paggunita ng National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Pag-uusapan po natin ang mga hakbang na ginagawa ng Department of Migrant Workers upang maprotektahan ang ating mga kababayan, mapanagot ang mga lumalabag sa batas at mas mapalawak pa ang access ng mga OFW sa legal na tulong at hustisya. At mapalad tayo ngayong araw at nakasama natin dito sa studyong isa sa mga batikan na public servant. Correct. Mula nung siya ang dating administrador ng Philippine Overseas Employment Administrator, huling administrador, bago po na-subsume ang DMW at ang POA ay part na po ng DMW. Siya po ang atin pong kasalukuyang Undersecretary for Adjudication Services and Regional Operations, Attorney Bernard P. Ulalia. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon po sa ating lahat, kay Asek, kay Ma'am, at sa ating mga OFWs po. Yusek, gaano po ngayong buwan ay ginugunita natin ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month? Gaano po kahalaga ito sa paglaban ng kagawaran kontra illegal recruitment at human trafficking ayon sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Unang-una po, isa sa pinaka-importanteng programa ng ating DMW at ayon na rin sa direksyon ng ating mahal na Pangulo at ni Secretary Hans ay yung pagpigil o pag-arrest ng mga illegal recruiters at yung mga trafficking in persons natin na sobrang dumadami, lalo na pagka nitong may mga incidents tayo ng pandemya o kaya ang mga kaso ng iba't ibang issues sa Middle East, for example, at yung online scams, third country hire, yung mga undocumented OFWs natin, yan ang ilan sa mga problema natin na hinaharap ngayon. Kaya yung programa na ito para lipunin yung mga nagloloko, nagsasamantala sa ating OFWs, yan ay ating pong masusing tinututukan. Kasama siyempre ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil andyan po ang IACAT, ang DOJ, mga katuwang natin sa police authorities, NBI, yung ATRAD, yung ating sa airport, no? Kasama ang central office, MWOs at regional offices. So talagang tuloy-tuloy yung ating ginagawang mga aktibidad. Pero this month, ngayong July nga, since ginugunita natin itong National Anti-Trafficking Awareness Month, ano po ang mga ginagawang activities ng inyong opisina? Unang-una po, patuloy yung ating surveillances and siyempre yung closures natin. No? Isa yan sa binigay ng batas para na sa ganon, ma-dipol natin yung mga nagsasamantala sa ating OFWs. At ang DMW ay nakikipag-ugnayan sa DOJ at sa iba pang ahensya para na sa ganon patuloy yung ating convergence programs na tinatawag. Kasama na rin po siyempre yung regional offices convergence natin sa mga LGUs na kung saan nakikiusap tayo sa offices of the local executive officials para na sa ganon yung capacity building trainings at lahat pa ay maibigay po natin. Ma'am Jel, Yusek, may dagdag ko lang na kamakailan nung nakaraang araw, ako po ay naatasan ni Yusek Bernard na pumunta para po sa Convergence Memorandum of Agreement sa Ilocos Norte. 10 bayan po ang nandoon, mga mayors, sa pangunguna po ni Governor Cecilia Aranita Marcos, nandoon nakipagpirmahan para dito sa ating kampanya. Dahil alam po natin na yung mga ganyang illegal recruiter, doon yung nagsisimula sa barangay. Pag nakausap ng isa, nandoon. Pero sa ginagawa po natin, ibinababa po natin kung saan nandoon sila nagre-recruit, nandoon ang mga partners natin, mga barangay officials, LGUs, dahil sila ang unang nakakaalam kung mayroong mga kagalawan doon na mga galing sa ibang lugar na magre-recruit. So, Yusek, thank you po doon sa napakaganda yung Memorandum of Agreement doon. Of course, RD Christian Ray at ang buong ng Ilocos Norte. Correct. Okay, pero yung adjudication, gaano kahalaga ito para sa papel? Papel ng adjudication sa mga OFWs? Ang adjudication services naman natin, ito yung regulatory part ng DMW na kung saan dinidisiplina po natin yung mga stakeholders natin. Katulad po ng mga private recruitment agencies, license managing agencies, at syempre yung foreign employers and principals. Kapag hindi sila sumunod sa mga alituntunin ng ating ahensya, lalong-lalo na kapag may mga namomroblema, may mga nadidistress at nava-violate ang rights ng ating mga workers, tayo po ay
sasampa ng kaukulang kaso nang sa ganon, matanggal natin sila, madisiplina at nang mapaganda natin yung patuloy na proteksyon sa ating OFWs. Nakikita natin na Ma'am Jel, share lang halos linggo-linggo o every other week mayroon po tayong mga napapasaradong mga illegal na recruiter o yung mga ahensya na hindi sumusunod sa pamantayan at saka sa batas ng DMW. Yusek, papaano po ba natin natutulungan yung mga OFW na nagkakaroon ng problema pagdating sa mga illegal recruitment na ito or anti-trafficking in person? Yeah, okay. Meron rin tayong programa na tinatawag nating legal assistance sa division natin, sa Migrant Workers Protection Bureau natin, na siyang dedicated office ng DMW para tulungan yung nabiktima ng ating mga illegal recruiters, no? Libre po 'yun. May abogado silang makukuha at syempre tayo po yung nagsasampa kasama ng tinatawag nating action fund na itinutulong natin sa kanila, binibigyan natin ng financial assistance at syempre yung reintegration program. Hindi makukumpleto ang ating intervention sa ating mga workers kung hindi natin sasakupin lahat ng programa ng ating departamento. So, yung tulong talaga importante yan eh. Mayroong term diyan sa sa legal pro bono, 'di ba? And speaking, libre. Correct. And Libre, speaking sabi of niya, pro pro bono, bono. ito, dahil nung July 13, Yusek, lumagda kayo kasama yung iba pang ating DMW officials ng MOA sa pagitan po ng International Pro Bono Alliance. So, kumusta po ito, Yusek? Opo. Tama po yun, ma'am. No? May IPBA tayo na MOA. Ang ibig sabihin nito, isa itong convergence framework na kung saan yung mga abogado, yung mga legal eagles kung tawagin, na sila ay nakabase sa Bulacan dahil isa yan sa pinakamalaking regions at probinsya, no? Libre po nilang ibibigay yung kanilang serbisyo, kaya yung access to justice natin na programa ay makakatulong sila ng malaki. Alam mo, yung Department of Migrant Workers, ilan lang ang ating mga abogado at syempre napakarami nating OFWs na humaharap sa iba't ibang uri ng mga problema sa kaso at kaya yung mga ganyang mga volunteer lawyering natin na galing sa iba't ibang stakeholders ay napapakinabangan natin. At mayroon silang presensya sa ibang bansa. Kasi international eh. Yes, so, tama yun. napakaganda. Although, alam naman natin na ang ating mga migrant workers offices, mayroon po tayong mga legal counsel or legal retainers. Pero kagaya ng sabi po ni Yusek, sa dami po ng ating mga OFW, yung mga ganito is talagang most welcome yung mga ganitong pro bono na tutulong sa atin para matulungan din ang mga OFW na dumaranas sa mga hindi kaaya-ayang pangyayari. Naghahanap lang naman sila ng trabaho. Pero bukod doon, Yusek, ano pa ba yung other support na makukuha doon sa kasunduan na ito? Yeah, may capacity trainings tayo, no? Tayo naman na magtuturo sa mga katuwang natin. At syempre, yung information drive, no? Importante kasi na maipalaganap natin kung ano yung tinatawag na legal and rights pathways of labor migration. Dahil alam nyo, maraming red flags sa recruitment, no? May nagpapanggap dyan na lehitimo. Yung pala, identity theft lang, no? Hindi siya talaga totoong legal recruiter at saka hindi siya konektado sa isang lehitimong lisensyadong recruitment agency. So yung mga red flags na yan, kailangan malaman ng mga kasamahan nating OFWs at sila po, yung mga katulad na members ng mga IPBA, sila po yung tutulong para ipalaganap yung tamang paraan para makaiwas din sa illegal recruitment. Yeah. Maliban po sa IPBA, Yusik, mayroon pa bang ibang organisasyon na ganun din ang nila mission, tumulong proteksyonan sa pagbibigay ng proteksyon o kaya sa pagtulong sa ating mga OFW na nangailangan. Although nandyan po ang ating departamento, baka mayroon pa rin ibang pro bono organizations. Asek, andyan po ang IBP, yung Integrated Bar of the Philippines. No? Nagmawa rin po tayo ng Magmawa IBP. din tayo doon. At yung presidente, napaka-aktibo, napakabait at tumutulong actually sa isang kaso natin sa Visayas. Binigyan tayo ng libreng abogado para tumulong doon sa pinatay na pamilya ng ating OFW. No? At dahil doon, malaking bagay yon dahil lahat ng buong kapuluan, may mga lawyers at ang IBP natin ay nationwide ang sakop. Kaya napakalaking bagay po yung mga ganyan, no?
na ating katuwang. At dahil nga dyan, balikan lang natin dahil gusto natin silang batiin na kinilala ang anti-trafficking campaign natin sa GovMedia Conference and Awards, 'di ba? Talagang puspusan Dapat makita yung plaque. ano yun ba? More than 1 million, 'di ba? Opo, Yusek opo. yung ating naasistihan para talaga labanan itong illegal trafficking and human trafficking. Pero Yusek, medyo kapos na tayo sa oras. Hihingan ka na namin ng final message. Yes po, opo. Ang ating pong kampanya laban sa TIP, yung Trafficking in Person at Illegal Recruitment, ay isang napakahalagang programa po. Actually, Tier 1 tayo for the past 10 years ng US programs. No? Ang ibig sabihin nito, yung kalidad at standard na ating ipinapatupad ay napakataas. No? Kaya naiinggit nga po yung ibang bansa sa atin at tayo po'y ginagaya dahil sa matibay nating ugnayan at programa para sa ating OFWs. Tama. Kaya Asek, ma'am, yung pong tulong, yung pong ating pagkusa na pagdamay sa OFWs, isa pong matibay na indikasyon at daan at indireksyon na tinutungo ng ating mahal na Pangulo kasama po yung ating mahal na Secretary. Thank you, Yusek. Yes, Ma'am Chel. Mga ka-OFW sa buong mundo, napakinggan niyo po ang ating Undersecretary for Adjudication Services and Regional Operations, Yusek Bernard P. Olalia. Maraming salamat po, Yusek. Thank you, Yusek. Hanggang sa mga susunod na pagkakataon, balik ka dito. Anytime po. Opo, marami pa tayong dapat pag-usapan. At syempre, bago tayo tuloy magtapos, binabati muna natin, shout out sa mga Patnubay Online OFW Advocacy Group sa buong mundo na nakatutok sa atin yan na ASEC tuwing Friday sa ating programa. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo. Wait lang, baka meron pa kayong other Last na, hirit na. Wala nang time. Okay na. Okay na. Para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo pong makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit namin kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communications Service, ako po si Jel Miranda. At mula naman sa DMW Land-Based OFW Concerns, ako ang inyong lingkod, Asek Vene Ligaspi, patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.